Samantala, binigyan din ni House Minority Leader Marcelino Lebanan ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa hukbong sandatahan ng bansa. Aniya, mas magiging handa ang hanay sa pagbabantay ng soberanya ng bansa. At si Jap Regala, una sa Balita Live. Yes, Jap? Zay, panawagan nga ni Representative Lebanan ang pagmamodernisa ng Armed Forces of the Philippines bilang pagpapalakas sa kapasidad ng hanay. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Lebanan, matatapos na kasi ang kasalukuyang batas na 15-year AFP Modernization Program na ipinasa noong 1995 at ine-extend noong 2012. Anya, dapat nang kumilos ang Kamara para makapagbuo na ng kapalit na batas para makapagsisiguro na maayos, tuloy-tuloy at pangmatagalan ang proseso ng pagpapalakas sa puwersa ng hukbo. Nakita na rin sa mga nagdaang taon anya ang resulta ng batas na ito, kasunod ng pagdating ng mga modern frigate, helicopters, air defenses at iba pang mga pagsasanay. Binigyang diin din ni Lebanan ang kahalagahan ng pagpapalakas ng hukbong sandatahan. Anya, sa maagap na pagkilos, mapananatili ang kapasidad, katatagan at mabilis na pag-aksyon ng hanay habang nananatili ang tuloy-tuloy na pagmamodernisa. Samantala, naglaan din ang Kamara ng aabot sa 40 bilyong piso para sa AFP Modernization Act, capital outlays na nakapailalim sa 2026 General Appropriations Act. Zay, ayon pa sa mambabatas para mas mapapanatili pa ng AFP Modernization Law ang pagiging handa ng bansa para tumugon sa anumang banta. Zay? Yes, Jap, sa ngayon may umiiral na modernization program sa AFP. Hanggang kailan na ba lang ito? Yes, Zay, hanggang 2027 na nga lang itong revised AFP modernization program. Kaya ayon kay Lebanan ay mahalagang maipasa na ang kapalit na batas para rito. Zay?